Buhay, buhay ang cake, maayos ang cake. Hindi na tayo matanda. Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng cake. So, syempre, wala naman tayong ibang ginagawa dito kundi gumawa ng cake, 'di ba? Alangan naman sumayaw ako dito. Charis. Ganito na nga pala ako mag-stock ng mga cakes, especially tall cakes. Aside sa Zago straw, naglalagay ako ng barbecue stick sa loob ng Zago straw, minamartilyo ko para tumagos yung mga barbecue stick sa ating cake drum. Magsimula kasing nasiraan ako ng 2-tier cake dun sa wedding cake na dineliver namin na hindi nakatagos yung stick sa may cake drum at nasira. Ayan, nadala na ako at nag-isip talaga ako ng magandang paraan para secure ang cake natin kahit anong mangyari. At ito na nga yung naisip ko na pinaka-secure na paraan. And so far, effective siya sa akin. Kaya sa mga kinakabahan dyan na magbiyahe ng mga cake, ayan, isa ito sa magandang way ng pag-secure ng cake natin. Aside sa madaming straw and dowel, dapat merong barbecue stick or dowel na nakatusok, tagos hanggang sa pinakailalim ng cake drum natin. Hindi rin kasi effective yung whipping cream lang yung nakalagay sa ilalim ng cake na pandikit or chocolate or yung glucose syrup kasi pagka mainit na yung panahon, dumudulas din yan, lumalambot din sila. Kaya ito na talaga yung pinakamadaling paraan and secured para sa akin. Pero kung meron pa kayong ibang alam, comment nyo naman para naman madagdagan yung idea ko. Ang size pala ng cake na ito is 7x6, so considered na siya as tall cake. And ang flavor is chocolate moist with chocolate filling. And ang theme ng cake na ito is black and gold dahil 60 years old ang ating birthday celebrant. Hindi ko first time mag-upload ng video na naglalagay ng color black na icing sa cake, kaya alam nyo na kung paano ko ito pinaprepare. And palagi lang ako talagang naglalagay ng white na first coating natin sa cake natin para yung mga colored na icing natin or yung pinaka-color ng cake natin is manipis na lang siya. Although, dun sa mga tutorials naman na sinesend or pinopost ko, kahit nagaano pa ka-dark yan and ka-vibrant yan, walang epekto sa lasa yan. Nasa sayo na yan kung paano mo paglalaroan yung mga kulay para hindi masyadong marami yung food color na ilalagay natin. And sa mga gustong malaman kung paano na-achieve ang ganito pagka pitch black ng icing natin, meron na tayong tutorial dyan. Nakapost na yan dito sa ating timeline. Pakibisita na lang para mapanood ninyo at matuto rin kayo. At ito na ang nakakakabang part sa cake na ito, ang pagbuhos ng gold drip natin. Ayan, kung mapapansin ninyo, talagang binuhos ko siya ng todo-todo at bonggang-bongga dahil yung inspiration na sinend sa atin ni customer is ganyan yung pagka-drip ng mga gold niya sa cake. Medyo malalaki yung sa may bandang ibaba, malalaki yung sa may bandang taas, and then pa-drip siya, and then yung ibang drip is sagad siya hanggang cake board. Pinag-isipan ko talaga ng todo-todo to kung paano siya ma-achieve. Kasi kapag piping bag ang ginamit natin, hindi natin to ma-achieve ng ganito. Pwede rin naman na ibuhos siya sa gitna, tapos gumamit ka ng palette knife, tapos ikalat mo. Kaso kasi kinakabahan ako, first time ko to, kaya inuna ko talaga yung sa side, biniglang buhos ko siya para makuha natin. And good thing, na-achieve naman natin siya. Sa mga new followers ko, kung gusto ninyong malaman kung paano ko na-achieve ang gold drip, meron din tayong video tutorial na naipost na natin. Napakabango at napakasarap nitong drip na ito. Isa to sa mga favorite ko na drip. Unlike sa white chocolate na nilalagyan lang ng color. Kaya kung ako sa inyo, naku, papanoorin ko talaga yun. At syempre, hindi naman nagtatapos yan dyan. Gumamit tayo ng gold laser dust na spray para pandagdag sa kinang ng drip natin. Although kahit na hindi siya masyadong halata sa camera, kumikinang na talaga yan kahit wala pa yung gold luster dust na spray. Kasi meron na yan na metallic gold na dust, yung pang spray sa cake
hinalo ko na yan. And then, nilagyan na rin natin ng food color as well as yung Bakersfield Mocha Favorite natin. Kaya makinang na yan. Pero syempre, gusto natin ma-achieve yung super kinang talaga na gold kasi yun din naman yung inspiration na sinend sa atin. Kaya lagi ako nag-i-spray ng gold luster dust. Huwag kayong matatakot na mag-spray and isipin na kakalat yan sa cake kasi hindi. Basta ilayo nyo lang yung spray sa cake nyo mismo para hindi siya mamuo and magdagdag lang siya ng kinang sa drip natin. O diba nakikita nyo yung effect niya, super makinang na siya, gold na talaga. And syempre, hindi mawawala yung mga toppers natin. Etong gold leaf na nakikita ninyo, chocolate po yan na minelt natin and then nilagay natin sa parchment paper na medyo lukot-lukot ng konti tapos chinil natin para ma-achieve yung ganyan. Tapos nung nanigas na siya, pinaint lang natin ng gold. Actually, hindi ko na lang pala siya pinaint. Before kasi pinipaint ko. Kaso meron kasi siyang stroke ng brush. Pangit siyang tingnan. So, spray na lang din yung ginamit ko dyan. And then, itong 16 na word natin. Gumamit lang tayo ng black na cardstock. And then, mano-mano natin yung kinat. Itong mga chocolate na to, ano yan, styrofoam lang yan sa loob na binalutan natin ng white chocolate. Kasi, syempre, yung budget ni customer is pang sakto lang sa design na yan. At ito na nga, i-deliver na natin yung cake. Hindi ako kinakabahan na masira yung cake no mga time na ito dahil nga dun sa stocking natin. Ang kinakabahan ako dito is yung chocolate leaves natin na baka matunaw siya or mahulog siya. Kasi nga 'di ba hindi naman ganun ka lamig ang panahon natin dito sa Pilipinas. And kung nakita nyo, hindi ganun kakapal yung gold leaves na nilagay ko na topper. Kaya kabang-kaba talaga ako na baka mahulog siya, matunaw siya. Kasi kapag natunaw yan, wala na, masisira na yung taas na part ng cake. Pero ayan, kitang-kita naman na nag-survive ang cake natin. From Angeles City to Porac, Pampanga, 30 minutes na biyahe. Bunggahan yan, walang nasira. Perfect na perfect ang kanyang itsura. Syempre, ang asawa ko ang nagbitbit ng cake natin. At noong mga time na yan, tuwang-tuwa daw yung mga customers na nakakita ng cake. At ito na ang final result. O diba, ang shallow ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!